magandang tanghali. Welcome back ulit sa aking channel. No? Ngayon, nung nakaraang video, no, pinag-usapan natin, pag nasobrahan ka naman sa levothyroxine. Ngayon, pag nasobrahan ka naman sa Tapdin, ano ba ang pwedeng mangyari or ano ang pakiramdam? O tara, kwentuhan tayo. Hindi po ako isang doktor o espesyalista. Kagaya nyo rin po akong isang pasyente na may thyroid problem. So, let's do this. Okay, ganito, no? Nung lumabas ako sa hospital because of hyperthyroidism, ang dosage ko 40 mg ng Tapdin. So mataas, 'di ba? 40. Iniinom ko siya 30 minutes before breakfast. So ngayon, para saan ba yung Tapdin? Alam naman natin ang Tapdin anti-thyroid. Okay? So ngayon, di ba bumabalik tayo kay doktor para makita niya kung nag-i-improve ba ang condition natin. O halimbawa, iinumin ko ngayong month yung 40 mg. So the following month, kailangan bumalik ako kay doktor, dala ko yung result ko ng thyroid function test, no? Yung mga TSH, FT4, T3, mga ganyan. Okay. Ayaw kong ibalik. Or ayaw kong bumalik kasi pakiramdam ko okay na ako. So dito na pumapasok yun. No? Pag hindi ka bumalik kay doktor, ang mapapansin mo dyan sa sarili mo, syempre andyan na yung nag-gain ka ng weight. No? Bumabalik ka na sa normal. Kasi nga, nakagamot ka eh. So dapat every month or at least every 3 months, ibabalik mo siya. Pagka nakita ni doktor na umo-okay ka, binababaan niya ang dosage. Na-discuss ko naman yan sa mga nakaraang video. Ngayon, ayaw mo ngang ibalik. So, anong po pwedeng mangyari sa'yo? Pwede kang maging hypothyroidism. Andyan na yung mag-gain ka ng sobrang daming timbang. 'Di ba? Hindi rin naman maganda. Kaya dapat, balanse po. Or dapat, nakikita ni doktor yung result natin. Kasi, may tinatawag po tayong tapering or yung titration, may mga ganyan po tayo, no? Hindi habang buhay ganun lang ang dosage natin, no? So kailangan niyang itaas or kailangang ibaba. Paano nga kung hindi ko ibinabalik kay doktor dahil tinatamad ako or ayaw ko talaga? Well, andyan na, may experience mo na dyan yung mga sintomas ng hypothyroid, no? Andyan yung nagiging constipated ka na, antuking ka na, yun na, no? Tumataba ka or nagigain ka ng weight, yan na yun, nagdadry na yung mga skin mo, tapos yung energy mo masyadong low, yan na yun, dyan na pumapasok yun, ha? So, dapat talagang ina-adjust ng maayos ang ating dosage pagdating sa Tapdin. Hindi porket nakaramdam ka ng kaginhawaan ngayong buwan or sa susunod na buwan, yun na lang yung gagawin mong dosage dahil ayaw mo nga, no? Kagaya ko, sa akin, nag-start ako ng 40 mg, tapos after ilang buwan, bumaba ako ng 20 mg, naging 10 mg, naging 5 mg, hanggang sa naging every other day, once a week, no? So, gano'n, no? So, depende. At saka para makita rin ni doktor kung maganda ang responde ng katawan mo, baka mamaya, hindi ka na kailangan mag-undergo ng radioactive iodine. Okay ka na pala. So, maraming factor yun, no? O kaya naman kagaya kita na pag nawala ang gamot na Tapdin, umuulit ang sintomas ng hyperthyroidism. So, dapat ma-observe nila yon and at the same time, dapat talaga bumabalik tayo. Sa akin, no, yun din yung naging reason kung bakit na-detect din nila, Doc, na hindi talaga ako umu-okay sa Tapdin. Well, sa una, okay. Sa unang mga 3 hanggang 6 na buwan, okay ako. Pero pag nahihinto nga yung Tapdin, umuulit ang aking hyperthyroidism. Pero syempre, hindi mo rin dapat na gawin or mag-self-medicate ka na 20 mg na lang ako everyday. Hindi po pwede, no? Kasi hanggang sa darating talaga yung point dyan na ikaw rin ang mahihirapan pag nag-self-medicate ka or hindi mo ibinabalik ng ayos kay doktor. What if hindi mo alam, hypo ka na pala. Kailangan na lang ng body mo ang 5 mg na Tapdin. Imagine, naka 20 ka pa rin. So, sobrang hirap no? Ang hirap. Kaya kailangan natin dito yung guidance ng ating professional, no? Ng mga doktor, ng ating mga espesyalista. So, huwag nyo nang panghinayangan, bumalik po tayo sa kanila, ha? So, hindi naman madaling
magpa-check up din. Alam ko naman yon dahil kanya-kanya tayo ng struggle din, no? Andiyan yung minsan sa pera, minsan natatakot tayo magpa-check up, o kaya naman hindi tayo comfortable talaga na magpa-check up, no? Kanya-kanya tayong struggle. Naiintindihan ko naman yan. Pero syempre, ini-encourage ko kayo na magpakonsulta kasi dumating din naman ako sa point na ayoko magpa-check up pero wala akong magagawa kasi kailangan. Hindi ko naman po pwedeng hulaan, hindi ko naman po pwedeng gayahin na lang sa ibang pasyente, no? Kasi magkakaiba rin tayo ng katawan. Yun lang yung mapapayo ko sa inyo, no? Kasi kagaya ko, 'di ba? Paano kung hindi ako nagpapa-check up tapos kailangan pala i-ray ako, di hindi ko alam. So, may mga gano'n, no? So, naiintindihan ko naman kung bakit yung iba sa atin ayaw magpa-check up or natatakot, no? So, anyway, ang importante, no, kung may pagkakataon at kung kinakailangan mong magpasama po kayo para makapagpa-check up. Hanggang sa muli, no, maraming salamat sa inyong panonood at sana nakapagbahagi ako kahit kaunting kaalaman. Paano? Hanggang sa susunod na video. Magandang tanghali and mabuhay po.